Pahirapang makarating ang tulong sa ilang lugar sa Aurora na lubos na napinsala ng bagyong Uwan. Maraming tulay at kalsadang nawasak ng mapabinsalang daluyong o storm surge. At live mula sa Dipakulaw, Aurora, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, anong update dito sa mga isolated na lugar? Julio, sa unang pagkakataon narating ng News 5 ang mga isolated barangay at mga bayan dito sa Aurora. Pahirapan ang pagdating ng tulong dahil sa matindi at nakakapanlumong pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan sa probinsya. Halos mabura sa mapa ang National Highway na nagdurugtong sa mga bayan ng Aurora. Ang dating gawa sa konkreto na Baler Kasiguran Road o Ampere Boulevard na nakaharap sa Pacific Ocean, binakbak ng nagngangalit na storm surge o daluyong ng bagyo. Natuklap, inuka at tila hinugot ang sementadong daan na nagdurugtong sa Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Ang mga piraso ng konkretong daan nakatambak na sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga residente, ito ang pinakamapinsalang naranasang storm surge sa kanilang lugar. Unang beses daw na nasira ng daluyong ang mga daan. Ngayon lang po naranasan ng ganito kalakas. Matagal na pong ganyan yung karsada pero ngayon talagang sinira niya. Noong si Pipito po yung susunod pangalawang pinakamalakas, okay lang po yung daan. Ngayon po iba talaga sir kasi iba talaga yung lakas sir. Yes sir, hindi lang nakakagulat, nakakaiyak sir. Kanina, binuksan na ang National Highway para mahatiran ng tulong ang mga bayang na-isolate matapos ang superbagyo. Sa daan pa lang, makikita na ang mga bahay na winasak ng daluyong. Ang 74 years old na si Godofredo Ubongin, 5 pirasong damit lang ang natira. Pero ang masakla pa, wala na siyang uuwian. Yan ang pundasyon, hanggang doon. Pinakabalkon naman yun. Wala na po, totally wala nang talagang kuwan na tira. Ako ay nag-iisa na rito. Walang asawa, walang anak. Ang Diyos na lang ang kasama ko rito. Ang solo parent namang si Jenny Andres nawalan din ng tirahan sa isang iglap. Sa tent na ito muna sila magpapalipas ng magdamag. Wala na ngang bahay, wala pang pera. Kaya sa tulong ng mga kamag-anak muna siya umaasa. Kumakapit na lang ako sa Diyos na sana kaya ko pa. Kaya ko magpatuloy, magampanan ko pa yung magiging ina ko sa anak ko. Umaasa na lang ako na hindi ako pababayaan. Napasok din ng News 5 ang bayan ng Dinalungan kung saan unang naglandfall ang superbagyo. Higit 4,000 ang mga bakwit dito. Nananawagan ngayon ng tulong sa national government ang alkalde ng bayan. President Bongbong Marcos Jr. Sir, kami po dito sa bayan ng Dinalungan, humihiling po kami na ng inyong tulong. Bukod po sa construction materials, sa food packs na talagang nandito po na binibigay ng DSWD, yung number 1 po yung flood control, seawall na yan, na madagdagan po yung flood control at seawall po namin dito sa aming bayan. Kasi Julius, sa tanong kung kailan maisasaayos sa mga nasirang daan, yan ay ating aabangan pa. Problema pa rin ang supply ng kuryente maging ang signal ng telepono at internet sa Dinalungan at Dipakulaw maging sa ibang lugar sa Central at Northern Aurora. Pangunahing pangangailangan pa rin ng mga nasalanta ang dagdag na pagkain maging materyales para makapagpatayo sila muli ng bahay o di kaya ligtas na malilipatan. Julius, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.